worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with what we say, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with what we say, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with what we say, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning, Jesus! And welcome to another episode ng Awit ng Pag-ibig. Pwede kasi dito is kwento ng pag-ibig din, di ba? Pag-ibig sa Diyos. Ano? At syempre, may mga kasama ako ngayon. Hindi ho kami hindi ho ko sila i-interviewin. This is more of a discussion among Christians, and it's going to be a very interesting one. Pero bago tayo magsimula, tawagin ko po Sister Heidi para sa opening prayer. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na nagkasama-sama po kaming muli. Salamat, Lord, sa pagkakataon na muli mo pong magamit para po sa inyong gawain. Lord, itinataas po namin ang bawat isa. Kayo po puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu. Lord, lahat po ng mamumutawi sa labi namin, Panginoon, ay pawang mga salita po na nanggaling sa inyo. Bigyan niyo po itong buhay para po lahat ng makakarinig, Panginoon, ay mapamuhay rin po nila yon, Lord God. Kumilos po yun sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ang lahat po ng ito tinataas namin bilang pasasalamat, bilang pagbibigay ng glory sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna, ikaw po ang mag-take control even sa technical, Lord God, at sa lahat po ng circumstances, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ino-offer po namin ito for your glory. In Jesus' name, Amen. And of course, we have our, tatawagin ko pa bang guest? Dito, sa Sister Heidi and Sister Rose. So, bati muna. Sister Rose siguro muna. Hello po mga kapatid. Good morning, Jesus. Okay. Telegrama lang siya. Okay. Sister Heidi. hindi na siya nagpakilala. Ay, sorry. Good morning po. Ako po si Sister Rose. Ayan po, hello sa mga CSM, sa Okay. lahat ng dako ng Pilipinas at ng mundo. Okay. Ayan, thank you, Lord. Siya po ang daughter ni... tama. Siya ang daughter ni... Sister Connie Caudillo. Okay. Sister. Kailangan pa po ba? Ako po si Sister Heidi, yung iba po kilala ko as Sister Joy. Ayan. Anak po ako ni Sister Pauling Asansa. Ayan po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, ang ating topic ngayon, nagkikwentuhan nga kami kayo ni Sister Heidi. Sabi niya, dati nung alam mo yun, pag sinabi mong commitment, so we're going to talk about commitment, parang, ano lang yan, loyalty or something like that. Pero pagkatas nga namin medyo examinin ang aming mga sarili dun sa mga tanong, masasabi mo, ito pala yun. Alam mo yun. So, kwento muna about commitment. Nakuha ko to kay Arcis Sproul. Sabi ni Arcis Sproul, meron silang kasama sa church na talagang masasabi mong model of commitment. No? To the point na hinahangaan siya talaga, nire-respeto siya. Kaya lang may nangyaring hindi maganda, napakalaking tao nga daw nito, pero ang nangyari, yung kanyang anak, so itong mamang ito, may anak, at may aksidenteng nangyari kasi yung anak niya, nagbabaking siya, ito yung anak ng kaibigan ni Arcis Sproul, ay nagbabaking. What happened, mas hindi niya napansin yung 2-year-old son niya nasa likod, nasagasaan niya, patay. So, how does it feel na, alam mo yun, legally, mananagot ka pa kasi napatay mo. At the same time, parang of all people naman na masasaktan mo, anak mo pa. Hindi ba? Tapos ito yung anak mo na nakapatay sa apo mo. So when he called the man, he was just bawling, talagang iyak ng iyak. Walang masabi. But at the end of the day, alam mo sinabi nung mama, God is good. Kaya sabi ko, grabe ako sa, di ba? sa hindi natural, yun na nga, it's commitment. So yung una nga namin gustong pag-usapan ngayon ay yung personal definition mo ng commitment. So mamaya nila explain, pero tanong muna natin, ano ang personal, tinuro talaga si Rose. Sige, Sister Rose, ano ang personal definition mo ng commitment? Yung commitment po for me, actually hindi ko siya nakuha ng isang iglap lang. Totoo. Ano po siya actually by experience, parang as you go on, parang lumalawak yung meaning ng commitment. Personally for me, ano siya siguro sabi ko nga kay Heidi kay Nina, hindi ko siya ma-put into words. Pero what the Lord gave me siguro is it's a deliberate, willful choice mo to deny yourself and to entrust it to the Lord. Siguro ang pinakamalapit kasi na word na commitment na siguro I'm familiar about is yung i-commit mo yung sarili mo kay Lord.
Ganun po. Okay, we'll be talking more about that. Okay, si Hines. Actually po, hindi kami nag-usap ni Ate Rose, pero parang pareho yung naging we put up na definition. Kasi yung sa akin, commitment is being selfless. Okay, Opo. sige. Sige, since would you like to define that more? Kasi po, di ba, pagka commitment, yun nga yung palagi nating nasasabi, parang loyalty, sacrifice, pero ang tinitingnan lang po natin is parang yung at the surface. Okay. Pero parang kapag ka pala dinig deeper mo yun, bakit ka nga ba magiging loyal? Bakit ka nga ba magsasacrifice? Ang parang mas deeper na lesson po na nakita ko doon, you do it kasi hindi mo na iniisip yung sarili mo. Pero you look at na parang yun yung commitment na parang even if you put yourself last, even if hindi mo kino-consider yung sarili mo, even if sinasacrifice mo yung sarili mo, but you still do it. So parang ayun, when you say you are committed, parang you are becoming a selfless person. Correct, no? At siguro, bilang Kristiyano, malinaw yan na first and foremost is we're pointing our commitment to God, no? Kaya ako naman nagustuhan yung, kanina nga kausap ko lang si Bong, hindi sabi ko, ano nga ba? Meron na ako dapat na yun nga yung up to the last drop o up to the last effort. Pero nabanggit bigla ni Bong, hindi naman niya alam, alam mo, out of the blue, lumabas lang sa bibig niya, sabi, last man standing. Kasi commitment is not exactly something na, kumaga sa gamot, ayaw mo niya mapait yan di ba? Pag sinabi mong last man standing is, wala na yung lahat, bumigay na lahat, pero andyan ka pa rin. So it's something unpopular, something that even people would avoid dahil nga napakahirap. At isang sabihin na natin na manifestation is yung sinasabi nyo. But we would like to go deeper than that. Okay? Kasi those are already manifestations. What we would like to see is saan mo hinuhugot yan? Ayun, sinabi nyo nga experience. Pwede kayo magbigay ng experience na nagkaroon ko ng realization na, ito pala yung commitment. Alam mo yon na in that case, kagaya ng mama na yun, kahit na Christian ka at nakapaligid sa iyo Christian, para sabihin mo na God is good at that point, it's not something that is, hindi siya cliche Hindi siya something na masasabi mo na, okay, ito dapat ang sabihin ko. Like in our case, may study nga tayo sa Romans 8:28. Sometimes we do it not out of passion, but out of duty. I have to be committed because Christian ako So it's more, ang tawag nga namin dyan, transactional. Di ba? It's a transaction, okay? Magkukumit ako dito, bigay mo sa akin yan, Lord, See? So the point is, gusto natin tignan pa yung lalim ng tinatawag na commitment. At isang ang makikita natin dito, first and foremost is, of course, yung relationship natin sa Diyos, no? Kung bakit meron tayong commitment, no? At yun na nga, kasi commitment can be external pero sa loob mo, of course, siyempre, kahit na yung mamang yun, andun pa rin yung conflict na nasasaktan siya, nalulungkot ka. Pero there was, the word stand, you stand on your commitment to God. Hindi natin gusto yung kahit ikaw. You don't wish that for yourself, okay? So, siguro tignan natin ito, mas malaliman. Have you had struggles with commitment? And specific areas, like it could be personal, it could be work. Siguro sa inyong dalawa, pwede nyo pag-usapan din yung work, no? Is it about faith life, your belief system, or even friendship? Any one of those things na eventually. Siguro yung kay Lord, later na, it's more on the secular side kung magatingnan natin. Tumatango kayo, kaya umpisahan na natin. Would like to start. Rose, would like to start? Sige po, ako po. Nakatingin sila sa akin Ayun po. Siguro, commitment, yung isa sa mga struggles ko lately, dahil na-mention din about work, dahil most likely, yung parang position ko po kasi sa work, nasa management band siya, management level, pero wala po akong hawak na tao.
Kasi technical lead po ako. So yung hinahawakan ko mga design solutions ng mga developers. So, kumbaga, pag nandun ka na sa may taas, makikita mo na yung lahat ng mga hindi naman na-share dun sa parang staff level, ganyan. So, there are points na minsan nagkaka-conflict kami. Nagkaka-conflict kami when it comes to decision making, sa pag-agree ng mga bagay. So, yung sa commitment side dun, siguro personally for me, nag-commit ako na kung nasa man akong posisyon, gagawin ko siya with all my heart. Parang ganun siya. Yung Okay. give your best on that. Pero siguro nag-stumble din ako na at some point na, kasi most likely ang ginawa ko nun, pinili ko yung sarili ko. Then, yun yung nag-conflict kasi selfless eh. Pinili ko yung sarili ko na, for example, pinapagawaan kami ng madaming mga work. So, sa umpisa, for me, okay lang naman. I can do it, ganyan. Tapos kung may struggle, kaya naman. Pero dumating sa point na, teka, parang naging mali yung motivation ko sa ginagawa ko. Tapos, nasabi ko din na parang, bakit ko ba to ginagawa? Na parang this is beyond my paycheck. Something like that. So, doon ako din na-correct na ganyan ba yung commitment? When nasa facade lang ba siya? When everything is doing well? Pero matetest pala siya kapag when something is unexpected, something is quite unfavorable for you. Correct. So parang ganun po. So na-correct din po ako doon na dapat hindi pala ako ganun. And sumama din doon na parang hindi kasi ako nag-submit doon sa mas mataas sa akin, kumbaga mas tenured. When in fact, tinuturuan nga tayo na mag-submit to authority. And siguro nawala sa isip ko noon that God is sovereign. Natap ako ni Lord na, uy, the Lord is sovereign. So, it's okay. Parang sundin mo lang din siya and eventually. And nakakatuwa kasi yung revelation ni Lord for me, nung sumunod ako after that, I said sorry, sumunod ako after that, nakita ko na, ay, okay naman pala. Si Lord na yung bahala. Yun po. Isa. Minsan ang commitment natin is something that is actually ang issue ay nasa atin. Di ba? It's always naman, sabi mo nga, actually, walang mali doon eh. No? So, ang laging issue is, papaano ko ba tinitignan talaga yung doon na lang nga sa work, yung commitment ko dito sa trabaho. You like the work, right? You love the work. But somehow along the way, parang sandali, parang hindi ko na yata gusto to. Ang problema is hindi yung work eh. It's not even the environment or the structure. As you said, wala kang staff. It's your attitude eh. So commitment is something that would reflect who you are. It mirrors who you are. And it also God's dealing to transform us to a real Christian worker, kumbaga. And it takes humility to accept the fact na, teka, mukhang ang issue wala. Di ba? So, alam mo yung dapat department. Dapat kasi, di ba? When in fact, dapat humarap ka sa salamin at sabi mo, kasi dapat ikaw ganito. Ayan. Thank you, Lord po. Yung struggle po sa commitment, sabi niyo nga, saan ba yan? Sa friendship, sa work, sa ano? Parang all of the above po may struggle eh. Opo. Well, kung dun po sa work, kasi ang sa akin po siguro, nag-struggle ako mag-commit. Kasi nga po, ako naman, meron po akong under na few staff na kailangan mo i-lead. So, sometimes po, syempre, may mga differences sila. Iba-iba ng ugali. Correct. And ang commitment mo, syempre, ikaw yung nagmamanage. So, kailangan ma-achieve nyo yung goal nyo sa office. First and foremost. Opo. So, excuse me, gusto ko lang dagdag. Minsan kasi may mga management level na goal-oriented. By hook or by crook, tapusin niya yan. So, Opo. go ahead. Nag-i-struggle po kasi ako kasi sometimes I don't want to deal with the personality of the person. You don't want to? I don't want to deal with their parang minsan po kasi meron dyan na pag hindi maganda ang gising, papasok, dabog-dabog, yung ganun. Tapos meron dyan ang siguro nakasanayan niya, palagi mataas yung boses niya. Tapos yung isa nagagalit kasi bakit mo ko sinisigawan. Pwede mong sabihin ng maayos. Tapos, ang sa akin po, bala kayo i-resolve nyo yan. Minsan parang gusto ko lang nahayaan. Pero kaya lang po,
parang ikaw na nandun ka kasi sa position, you have to make them work ng harmoniously. And sometimes you have to deal with a difficult situation. Kailangan mong may pagsabihan, kailangan may time na magtatampo yung tao sa'yo. Di syempre po, kapag merong sumasama yung loob sa'yo, parang ikaw, nagigilty ka, naging masama rin yung pakiramdam mo na. Pero at the end of the day, parang ang sinasabi ko po is, kailangan kong gawin. Kasama yun sa work ko. And I'm doing it na kumbaga, hindi naman subjective, hindi naman dahil naiinis ako sa kanya, pero objectively, kasi may mali naman talaga na kailangan mong i-correct. And syempre po, sometimes, lalo na yung iba, parang mas matanda sa akin. So parang isa pa yung conflict na, paano ko ba ma-commit na ma-perform ko yung trabaho ko na kaya ko bang i-take na magkakaroon kami ng conflict, magkakaroon kami ng indifference sa office. Tapos, ayun po, so parang ang naging strategy ko na lang is, yung isa na pumapasok na dabog-dabog. So, hindi ko siya pinapansin pag ganon. Pero kapag maganda yung mood niya, sinasabi ko naman, uy, sana laging ganyan. Yung parang, kumbaga, ina-acknowledge ko, I made him know na meron kang nagagawa na medyo hindi maganda. Pero, mas minamagnify ko yung maganda niyang ginawa. So, kinakausap ko siya, pag nakikita ko yung maganda, sabi, sana laging ganyan. Kasi minsan, pumapasok ka, tapos nagdadabog ka. Medyo hindi maganda sa pakiramdam namin. Then yung isa naman po, parang kasi iba-iba po kasi talaga ng personality. So parang dinadaan ko sa joke, na sabi ko, ay nako, irereklamo na tayo ng kapitbahay natin kasi ang ingay, ang lalakas ng boses nyo. Tapos sabi ko, pwede namang sabihin niya ng mas maayos. So ayun po, parang ikaw, kasi dati po kasi talaga, hindi ako confrontational. Hanggat maaari, iiwas na lang ako sa confrontation. Kasi feeling ko, mas magkaka-conflict pa. Pero ngayon kasi, nandun ako sa position na kailangan kong i-work out lahat yung differences ng ugali nyo. So parang dun ako nag-i-struggle na, parang ako, kaya ko bang i-take pa itong mga parang kasi po, di ba, sa parang ang toxic, yung ganon. Yung pero, ang sa akin po, kumbaga, you become the bigger person. Yun na lang po yung naging Exactly. Actually, minsan nga kasi, lalo na pag management level ka is, parang ang commitment ko sa trabaho, parang, okay, mag-away kayo dyan kung gusto ninyo. Pero isang management principle na narinig ko at talaga namang totoo, which is very Christian, is your greatest asset actually are your people. So if you want these things to work out, you don't give the rules because not everybody understand the rules. And para bang, yan ang out of duty, not out of passion. So bilang Christian leaders, ang first and foremost natin na goal is of course to bring these people to God. And that's why we need to learn confrontation. Walang Kristiyanong duwag, lagi kong naririnig niya. Walang Kristiyanong duwag. So meaning, there are times when you really have to confront not the person, but the issue. I think that's the one thing na, minsan kasi pinipersonal natin, which is wrong. Hindi naman ikaw kaaway niya, may kaaway yan, kaya pagdating tinutoyo yan eh. Sa'yo lang binabagsak, kumbaga. So we learn to confront them in a way wherein we become a part of a whole. And that takes effort to the point na later on, you are actually creating an environment. Parang sa bahay din, nanay ka, kapatid ka, ano gagawin ko, kapatid ko yan, di ba? You know, yun nga, yung out of duty. So, ganun ang ating pananaw bilang Christian na not for the sake of harmony, but I'm committed to bring these people closer to God through me. And it's not easy because ang sinasabi ng Diyos, ikaw muna magbago. Tignan mo muna yung sitwasyon. Yung mali mong sitwasyon, sabi mo nga, di ba? Yung mali mong sitwasyon, ayusin mo kasi hanggat hindi mo nakikita yung tamang perspective, hindi maaayos yan. That's why some groups na sasabi na, ay, saya-saya natin dito than before, parang ang gulo-gulo nila. Because, you know, you're creating na hindi mo, you know, you don't come up with rules because people don't like rules.
Christians don't like commandments of God. We don't like rules. We want to do what we want to do. Kung tayo nga may tendency ganyan, paano pa kaya sila? So it's more of, it's a tao galing sa Diyos, privilege to be the leader. Now, God is saying, okay, now, I'll give you the wisdom, but look at it properly. Kasi yung commitment na yan, sabi mo nga, God will be talking more about that, is God is sovereign. So, hindi ako nilagay ng Diyos dito, pinaparusahan ako, okay? Or tinetesting ako. Sometimes the word testing becomes a bad word for Christians. So, parang, ano ba kayo? Wala na kayo ginawa. Hindi eh. I am molding you. So, if it's testing, you try to prove yourself. But if it's molding, is turuan niyo ako, anong gagawin ko dito? And that's where we become matapang. Because this time, hindi ka na humuhugot sa sarili mo. Alam mo, hindi mo kaya. Ikaw mismo, tinutoyo ka eh. So, di ba? So, I'd rather, sige po, nakakatawa isang kapatid natin, nagka-ano siya, nagka-stroke siya. Ay, malaki gasto, St. Luke's. Alam mo, ang dasal niya, kakatuwa. Kaya naman nagpahintulot na ilagay ako dito, ayusin niya naman yung gagas. Sabi ko, sinisi mo pa siya. Well, may mga ganong situation na sometimes we put the blame on God na, kayo naglagay dito. Pero God is saying kasi, tignan mo uli. And that's commitment. Tignan mo uli. Look at it again. Pause. Stop looking at the situation. Look at it again. And again. And again. And that's, kaya nga sabi niyo, bibigat na naman ng mga tanong. Pero nagkaroon kayo ng realization kasi, tignan mo uli. Tignan mo uli. Tayo lang kasi, takutin tayo sa i-confront ang sarili natin sa totoo lang. Pero sasabi ko, mas mabuti nang mapahiya ka sa sarili mo kaysa mapahiya ka sa ibang tao o mapahiya ka sa harapan ng Diyos. Interesting, ha? Konti lang kasi kanina work parang masyadong generic. Okay? Relationship, any relationship. Nanay, tatay, kaibigan. Rose. Sige. Struggle po sa relationship. Parang recent lang po, last Saturday, parang, yung kwento po kasi nung barkada namin nung college, malaking group po talaga kami. Siguro mga 12 or 14 po kami. Pero po, na-test po yun noong election. Naging 2 grupo po kami. Naging 2 kulay. Kumbaga. And then, parang yung doon napunta ako dito sa isang group kasi ito yung mga politiko na sinusuportahan namin. Tapos may ibang group sila. Although nandun pa rin yung group chat namin, pero wala nang ganap. Ganon. Kasi mas active ka na dun sa kung saan ka nag-a-agree. And then, parang ako po nung una, so meron po doon sa group na yon na talagang hindi pa rin sila okay. Meron naman po, kagaya namin, na parang indifferent lang. Yung gano'n, na parang nawalan lang ng connection. Tapos, may instances po na, siguro yung sa kabilang group, alam nila na ako tsaka yung isa, parang kung yayayain nilang lumabas, sasama. Yung gano'n, yung parang alam nila na hindi naman kami nag-cut ng ties. Pero may time po na parang nag-set sila ng magkikita-kita kami. Tapos, tinanong ko doon sa isa nga na palagi naman kami nilang ini-invite. Pero nandun kami sa kabilang grupo. Sabi ko, matutuloy ba yung bukas? Kasi parang hindi na sila nag-update. And then sabi niya, ay, Hides, canceled. Tapos parang, ang sa akin, parang, paano ba? Parang nawalan ako ng gana na, so meron na pala kayong napag-usapan, yung parang ganon. So parang hindi naman talaga ako kasama. Parang ganon yung naging feeling ko. Yung po yung naging struggle ko na maging committed dun sa friendship po namin. Actually nga po, laging sinasabihan ng mama, para kayong mga bata. Kasi kilala niya po yung mga kaibigan ko nung college, madala sila sa bahay, alam niya mga nangyari na sa mga buhay-buhay. Tapos pagka na okay na kayo na ganyan, sabi ko, hindi pa rin kami nagkikita-kita. Or kapag magkikita kami, wala si ganito kasi hindi sila okay nung isa. Yung ganun po. Tapos palagi niya kaming pinagsasabihan kasi nga, siya mismo nangihinayang siya doon sa kung gaano kami ka-close. Kasi ang tawagan nga po namin, parang kaming mga
sisters from another mother or brothers from another mother. Kasi nga po, ganun kami ka-close, hindi ka mahihiya mag-share ng kung ano-ano. So yung nangyari na naging correction sa akin ni Lord, so nagbe-message pa po sila na, Hides, nandiyan ka ba sa bahay nyo? Kasi yung pala, pupunta sila sa bahay ko para makita ako. Kasi nga daw po, parang nag-distance ako. Doon nag-distance ako kasi nung event na yun so parang hindi naman pala ako kasama sa usapan. Yung nagkaganon. Kaya nung parang nagme-message sila, hindi pa rin po ako sumagot noon. Bigla na lang silang dumating sa bahay. So parang nandun yung correction sa akin ni Lord na, ikaw gusto mo pa talagang ma-lose touch, gusto mo pang mawala yung mga special people na yan sa buhay mo dahil lang sa na-hurt yung pride mo na hindi ka lang naman na-update. yung ganun po. So, ayun, yung struggle sa commitment sa friendship na dahil lang sa other things na pinuput mo above dun sa relationship nyo. Oo, totoo naman yan eh. Actually, isang difficult part of pagdating sa commitment sa relationship is connection. It's so important that we're always, kahit na pula ka, kahit na blue ka o whatever, yung connectivity, kasi pag nawala ang connectivity, wala eh. There will be language barrier, there will be, all of these impressions na akala ko kasi. See, sabi nga, you always give the benefit of the doubt. Medyo mahirap, di ba? Pag nasasaktan ka. Pero that's our struggle. It's part of the struggle is actually maghahanap ka lang. Lahat naman tayo, kahit ako, minsan may mga ganyan. Sabi ko, bakit hindi ako kinakausap nito? Hindi ba ganun? Normally, I find a reason, a good reason, baka kasi ganun. Until, we're talking about confrontation, that I would talk to the person. Kasi nga, ang isang importante sa atin is connectivity. Pagka yung connection yan nawala, pansin mo yung connection mo sa Diyos, apektado. Di ba? Alam, hindi ka makapagdasal. Kasi naman, Lord, kasi kinakausap ka ni Lord, di ba? So, that's one thing that's so important in any relationship, which is a commitment, which is not easy, especially pag ikaw yung, sabi mo nga, nalalagay sa alanganin, or you feel, you feel na akala mo nalalagay ka sa alanganin. Pero don't forget connectivity, especially nowadays na may mga AI. Alam mo, isang ng AI is connectivity, di ba? Harmonious workings of everything. And as Christians, we need that. We need that. Sister Rose? Sa akin po, commitment sa relationship. Siguro alam naman po ng lahat na I've been to parang a relationship in the past. Pero ngayon, wala naman po. Pero, You're I think... talking here of boy-girl relationship. Yes po, boy-girl relationship. To be clear, guys. Boy-girl relationship. So, yung commitment doon is, siguro at that time, hindi ganon kalalim yung intindi ko about commitment. Dati lang, what I know is kapag boyfriend, girlfriend ka, committed ka with each other. Pero hindi yun yung dapat same with commitment na married kayo. Kasi hindi pa naman kayo kasal eh. Something like that. So, isa sa pinakita sa akin doon is, nag-struggle ako with the commitment because at that time, core na ako. Tapos teacher din ako. So, parang wait lang. Pareho naman kami na Christian, pero parang hindi kami aligned. Kumbaga may ganun. Possible pala na I struggled because sabi ko, Lord, nag-pray naman ako dito. Nakakuha ako ng word kay Lord to Parang go signal. Opo, you have the go signal. Tapos to entertain, you have the go signal to commit doon sa relationship. But at some point, possible pala na may detour. It can be that I made a mistake and I know meron talaga ako mistake and I said sorry kay Lord. And at the same time, kami din pala, mali yung commitment namin. Committed kami sa isa't isa, pero parang may mali. Parang, how do I say it ba? Parang right, good thing at the wrong time? Parang, Or conflicts? hindi naman siya conflicts. It's more of, akala ko ba committed ka sa akin, pero bakit pupunta ka dyan sa, pero it's more of siguro priorities. Later on, na-reveal sa akin ni Lord after 3 years
na tama yung decision ko. Pero mga ganun po, may mga bagay na minsan kailangan mo siyang i-let go, i-surrender mo kay Lord, even though hindi mo pa naiintindihan. Okay. And then eventually, ito pala yung Lord. Yung parang matutuwa ka na lang na sobrang saya na you're sobrang at peace na parang thank you Lord for that experience. Yun po. Lesson. Actually, nandun na naman tayo sa romantic relationship. I'd like to touch a little bit of that. Kasi sabi nga, do not be equally yoked with unbelievers. Which is, tama ka. Christian ho, ito eh. Ayan. Pero meron tinatawag na wait upon the Lord. May mga cases tayo na ganyan na they did not really entertain anyone as in kahit na gusto na nila, iniwanan, hindi sila on the man's part naman, meron kasi rin akong naging dito, na talagang andyan na, but because of certain issues with God, kahit gusto niya tong girl, as in binitawan niya. It was not exactly a Christian environment kasi parang they're staying in the same place, same house. Pero sabi ko, hindi mo kayo nagbibinggo siguro dyan, whatever. So, hindi pwede. So what we're saying here is, paano mo tinitignan ngayon? Kasi both of you are single. So, yan ang gusto kong tignan. Ano yung commitment mo kay Lord that is affecting now your perspective to your life partner? Huwag niyo akong bibigyan na, hindi, kung single blessedness, walang ganon, ayokong tignan niyo. Okay? I would always look at the situation as, okay, ang Diyos ang masusunod dito. Okay? So, how does your commitment to God affect now your future, your future laban? Sige, parang ayaw niyo sagot. sige, go. Sige, I would like, sige, Heids. How your commitment to God affect your future relationship? With the man. With the Kasi man. nga, di ba, sabi, ang Diyos merong para sa'yo. Opo. Pero siyempre, ang tanong is, how, alam mo yun, ayoko nang Opo. parang kailan, saan, sino, alam mo yun. Hello? Okay po. So, kung future relationship, actually po, medyo may time po na talagang tinatanong ko si Lord. May time po na accepted ko na wala. Ganon. Tapos, until may binigay na word po si Lord, nakakaya. Anyway, sige po. Alam ni Ate Rose, na-share ko yung verse sa 1 Corinthians 11:11. A man is not independent of a woman, and the woman is not independent of a man. So parang sa Tagalog po, parang kailangan ng lalaki ang babae at kailangan ng babae ang lalaki. Parang ganun po ata siya. So nung sinabi po yun ni Lord, ewan ko, Nasya ka ba? Sir, opo, na-shock ako kasi nga po, dumating na ako dun sa point na okay lang sa akin na wala. Parang ganon. Pero binigay niya yun, verse na yun. Sa ngayon po siguro mga magto 2 years niya nang binigay yun. Tapos, kung paano po maapektuhan yung commitment ko kay Lord para doon sa future na magiging partner ko. Siguro po, nandun na yung maturity, nandun na yung... Pakidefine yung maturity dyan. Baka iba Alam mo yung na, baka iba yung ibig sabihin ng When you maturity. say andyan na yung maturity, I mean- we're talking about the same issue. What do you mean Opo. nag-mature ka dyan? I mean, kasi po siguro, di ba po, if you had the relationship when you were younger, nandun kasi yung parang hindi mo naiintindihan when someone is busy. Gusto mo yung time nasa iyo. Yung mga ganun lang naman pong simple thing na parang, syempre kayo as partners, parang you became more understanding. Parang ganun po. Yung kumbaga, you don't look at it na, well, syempre hindi ko naman alam din. Baka naman kapag ganyan, pala ako parang immature, napakasilosa or whatever. Pero sana po, sana po, yung mature na ako na parang, okay, there are differences,
So, yes, sasamaan loob mo, pero you have to be understanding. Parang Okay. kailangan nyo, and I know, kasi parang dun, ang gusto ko pong balikan is, ikaw yung binigay sa akin ni Lord. So, kung may conflict tayo, ibibigay din ni Lord na maayos natin yan. Parang ganun po. So, ganun po, kumbaga kabigat, yung involvement ni Lord para sa akin, dun sa relationship. Minsan kasi, well, the problem is, hihingi tayo ng word. Pagkatapos i-rationalize natin yung word. And then we have our own parameters. Okay, Lord, ganito, ganyan. So, ako ang prayer ko ngayon, which is, for me, it's a powerful prayer because it's like this. Lord, thank you. Thank you na agad. Thank you for the miracles. Thank you for the victories. Thank you for, what do you call this? Open doors. Thank you for, especially open doors. Kasi once may word ka, the thing is, you grab that word as if your whole life depends on it. Again, Yes. we're talking of commitment. To the point na you are now waiting and actually pursuing that particular goal. Not naman yung masyadong OA na, ay, baka ito na. Hindi ganon. Kundi your eyes are open to the point na hindi lang yung mamit mo na yung person, kundi your eyes are open na binigay sa akin ng Diyos ito. So ang commitment ko dapat ibigay ko dito kasi sabi ng Diyos, ito siya. So because of that, whatever happens in the situation, first and foremost, ang commitment ko kay Lord. And that is the reason I commit myself. The only reason I commit myself to you is because I committed myself to God first. Opo. So walang problema sa issue. It's when nag-commit na nga ako sa iyo, yun nga yung sinasabi mo minsan, but hindi mo ako bigyan ng atensyon, ando na, napunta na dun sa sarili mo, parameter, na hindi mo kinakausap yung unang nagbigay sa iyo na, Opo. hindi yung, Lord, ba't ito binigay mo? Hindi, Lord, how do you want me to handle this? So it's a continuous exploration. Commitment is difficult. Kasi minsan parang hinahalukay na yung buhay mo, hindi ba? Parang, minsan, wala na ba ako ititira sa sarili ko, Yun di nga ba? po, kaya nga po kako, yung commitment is being selfless eh. Kasi doon nga po sa nabanggit ko, yung time mo sa akin, ako yung attention mo sa akin. Yung parang self kasi yun eh. Pero sabi nga, yung revelation sa akin is, yung pagiging committed is being selfless. Pero kasi ang titingnan mo is, yun nga pong sabi nyo, commitment mo kay Lord. So, kaya... Delikado lang minsan, tignan din natin yung selfless in the right perspective. Opo. Na totoo naman, dapat may itira ka sa sarili mo. Amen. Ang mundo may sariling meaning ng may itira ka sa mundo mo. Sa mundo, ang Christian, meron din noon. Pero pag sinabing itira mo yung, magtira ka rin sa sarili mo, is make sure that your relationship with God is in the right standing. Amen. Andun pa rin yung dignidad mo bilang babae, andun pa rin Opo. yung respeto mo sa sarili mo. Kasi pag nawala na yon, yun na nga, hindi na ayos yung relationship. Not unless, of course, you're married. That's another issue. No? So, Siyempre po, yung i-commit mo na sarili mo, yun yung sarili mo na na-develop mo with God. oo, Kasi hindi mo oo, naman oo, maiibigay sa ibang tao kung hindi Oo. ka binigyan ni Lord. Kasi nga yung Kaya- isang issue is, first time siyang, sa atin to, sa church natin, although wala na sila ngayon, but they became leaders in another church. Sa atin yung lalaki, pinakilala natin doon sa babae na dating member ng Comfy. Nagkita sila, they fell in love. They got married and they're still, kahit ngayon, they're madly in love with each other. Because sabi ng babae, naghintay ako. At medyo early 30s na rin niya. Yung lalaki, ganun din, naghintay. Kaya nga, gusto ko yung salitang naghintay ako. Kasi maraming ayaw maghintay. Because yung commitment nila sa Diyos is medyo questionable. Rose, how about your love life? Sabay ka lang din naman. Ako po, yung sa akin naman, same with Hailey, meron ding word na binigay sa akin si Lord way back 2014. Like ang prayer ko, Lord, ano po ba yung plano mo sa akin? Kilala kasi ako ni Lord eh. Parang at that time, medyo sigurista ako. Lord, is it black or white? Parang ganun po siya. oo. So binigay niya sa akin yung word sa Proverbs na
It's about a noble wife. So parang, okay, wife Wife siya. agad? Wife agad. Pero hindi pa ako wife nun, guys. Bata pa ako nun. So parang at that time, nagkaroon ako ng 2 relationships that failed. Quote-unquote failed kasi for me, syempre iba yung definition. So bumalik ako dun sa word ulit ni Lord na parang, Lord, talaga bang ito pa rin yung word mo sa akin? So parang doon ko nakita yung commitment ko kay Lord na, Lord, kahit ba ang dami ng mga parang masasakit. Kasi kung hindi ko babalikan yung word ko, parang gusto ko nang sabihin na ayoko na. Kasi parang, pag nakapagod masaktan, guys, parang ganun po. Pero if you go back to the word of God na parang, whatever it takes, yun yung pangahawakan mo. So until the Lord said no, until the Lord said, ibang ruta ka na ngayon, doon lang dapat mag-iiba ng ruta. Parang ganun po. Kasi yung commitment natin talaga sa kapwa natin must emanate from God talaga eh. Sentro pa lang talaga siya. Kaya kasal na kayo, sabi ko nga, syota mo lang siya. Doon pa rin manggagaling eh. Sabi nga, yung stability natin ay hugot sa Diyos. And then, ito nakakatawa sa Word of God. No? Siguro, mas maniniwala kayo kasi magsi-74 na ako. Yung bang tipong, sumunod ka lang, something is happening in your disposition, in your perspective, which unconsciously was quietly working in your life without you knowing it. And then, masumpungan mo sa sarili, I look at things differently, my actuations are different, the way I react to the situation, hindi ko inaral, hindi mo ginawa, hindi mo in-effort, hindi siya talagang gumawa. Minsan masyado tayong ma-effort eh. Kasi dapat ganun eh, hindi ba? Dapat ganun eh. So anong nangyayari? Yung commitment mo sa sarili mo na, commitment mo sa tao, nakalimutan mo na yung... Ito gusto ko tong next question. For you today, yan, what is harder? Starting a commitment or staying committed? Bahala na kayo kung anong area gusto niyo tignan. Which is harder? Well, siguro, more of a conviction. Alin ba mas madali? Starting a commitment or staying committed? Bahala na kayo kung anong gusto pasabi sa inyo ni Lord. Sarap niyo kumitin dalawa pag tinatanong kayo. Parang hindi po namin alam kung may i-share ba namin yung nasa isipan namin. Meron po ako napanood na movie recently. Tapos, ang sabi po doon, falling in love with you is the easy part. And then, yung mahirap is to stay in love. You're talking here about a person or with God? Doon po, yung sa movie po na yun, it's a That's relationship. Opo. relationship. Okay. It's a they are into a romantic relationship. So parang I agree na yung sa commitment, it's easier to stay committed kesa to start a new commitment. Parang para po sa akin, I agree dun sa thought na shinare nila dun sa movie na yon. Kasi po, syempre, di ba yun nga po, parang bibigyan ka ni Lord ng instruction. Go-obey ka, umpisahan mo. Pero dyan na dadating yung mga challenges. Halimbawa, ang ibinigay sa yung commitment ni Lord, sige anak, mag-fast ka, o kaya aralin mo tong topic na to, tapusin mo tong libro na to, tapos bibili mo yung libro, mag-umpisa ka ng isang chapter, tapos nandyan na yung challenges na, ay inaantok na ako, ay tinatamad na ako, ay naboboard na ako, na parang nakaisang taon na, nandun ka pa rin sa chapter na yon na hindi mo natapos. So parang para po sa akin, mas mahirap yung to stay committed kasi kapag nandun ka na sa agreement na yon, dun sa commitment na yun, sa responsibility na yon, dun mo na ma-experience yung challenges na sometimes na hindi sumasablay ka. So, ayun, for me po, mahirap to stay committed. Okay. Actually, sometimes tinitignan natin yung commitment, sometimes as a duty. Sometimes because we expect something good out of it. When in fact, commitment is an investment. Kumbaga sa business, pwedeng talo, pwedeng panalo, hindi ba? Pero kagandahan nga sa atin, because we're committed to God,
who tells us na stop committing to that thing, okay? Or stay committed to that thing. Ano tayong mag-commit because of the investment. Ang dami ko ng, yung emotional investment ko. Minsan nga sa ibang babae, pati nga financial investment sa akin pa rin. So, it's that reason why it's so hard to start a new commitment because of the trauma of the old commitment siguro. And also, staying in a commitment because parang ang dami ko nang na-invest. So actually, it's an investment na ang kailangan lang tignan mo is no matter how much you have invested, in the long run, you earn something from that. You understand what I'm saying? No? So whether God tells you to start a new commitment or God is telling you to stay in a commitment. Kasi nangyayari kasi we're just looking at our own effort. Sabi ko nga minsan, akala mo, binabago mo yung tao, ang Diyos binabago yung tao. In fact, ikaw binabago eh. Maring hindi talaga yan para sa'yo, pero at that point, kasi binigay sa'yo, hindi ba? So the point is, hindi porket sinabi kong ganito yan, mag-stay, ibig sabihin siya na yan. Hindi, ikaw dinidil ko, hindi siya. Ate Rose. Sa akin naman, siguro it depends. Siguro personally, siguro sa experience, may mga ongoing kayong commitment ngayon kay Lord, and that for me is a struggle. For example, kaming core teacher, yung work ko po kasi everyday hanggang Thursday. Tapos Saturday, minsan may work ako doon na required dahil nga nasa mataas na posisyon ka, parang more is expected of you. So, pagdating po ng Saturday, supposedly, nag-aaral kami ano yung tuturo namin pag youth hour, ng Sunday, ganyan po, ng quarter T fellowship. However, parang sobrang dami na ng mga ginagawa ko that day. Nahihirapan na akong i-allot yung time. Kasi nakukuha siya ng non-negotiable, quote-unquote non-negotiable. Parang ganun po. That's one. And another one naman for me na tingin ko naman also, to start a new commitment is hard din. Kapag it's a new environment or new aspect for me, new aspect for me. For example po, lagi po akong sinasabihin ng mama ko na mag-diet ka dahil nag-i-age ka na, parang ganyan. Di pa naman sobrang tanda, pero ganun po, kailangan siya. Kasi parang dati, hindi naman ako, parang after pandemic, nag-start akong parang yung body, hindi na siya same as before. So parang dati... Grabe, bata mo pa. Hindi po, feeling ko lang po ganun. Parang it's hard for me to start kasi parang hindi ko siya nakasanayan eh. Hindi ako familiar na dapat pala yung diet mo, kailangan mo siyang i-count, something like that. Kumbaga may ibang, siguro sa mga bata, kaya nila yon. Dahil before, nag-sports ako ngayon, hindi na. So parang it's extra, may hinahanap yung body ko na kailangan may extra movement ako. So, it's hard to start a commitment. Pero, siguro tama po kayo na dinidil din ako ni Lord doon kasi bakit ka ba magsa-struggle on the bigger picture, ka dyan yung investment, yung sabi nga po investment in the long run, maganda yun. Pero, hindi ko po siya tinitake as investment like investment sa stock market na hindi mo alam kung at that time up or down siya. Pero siya yung investment na hindi ka malulugi. Parang at the end of the day, panalo, win-win situation. Kaya parang ang masaya diba? Din. Masaya din po pala, pero it's hard, but it's happy. It's the one, sabi nga doon kanina, it's the hardest, but it's also the happiest. Hindi, sa totoo lang, alam mo isang problema why we cannot start a new commitment? Overcommitted ka na eh. Hindi lang marami kang ginawa. Sometimes we don't learn, we're talking of work now and some obligations and duties. Sometimes we don't have the guts to say no. Right? Christian kasi ako kaya kailangan yes. Parang tipong, sige po, gano'n. Expected kasi sa'yo. Parang, expectation nila yun kasi Christian ako right? So parang, you search your heart, you look at your heart, and be transparent before God na, ano ba to, pride ko lang ba to? O parang ako na lang ba lagi? Parang, you look at that area. Because sabi nga, the life of a Christian is always via dolorosa. Huwag naman masyadong madrama, pero yun via dolorosa talaga, na there will be times that God expects sacrifices.
Pero minsan, pag hindi ka marunong mag-no, pati yung sacrifice na hinihingi ng Diyos sa'yo, hindi na yan yung sacrifice na hinihingi ng Diyos sa'yo. Ikaw na yan. Because dapat gawin ko to, dapat tapusin ko to, kasi Christian ako, kasi expectations. You're not listening to God anymore. When a Christian must learn to say no. Ito yung other side. Kaya minsan ang hirap mag-commit kasi overcommitted ka na. So tignan din natin yun sa bilang Kristiyano. Ito yung more on the secular side na maraming Kristiyano ang na-overwhelm na ang hirap palang maging Kristiyano. I always hear that. Why? Because you come up with your own obligations na hindi naman hinihingi ng Diyos sa'yo or dapat yung obligation na yan na ipasa mo na sa iba. Di ba? Sa work, there's such thing as, delegation. I-delegate mo na, ikaw pa rin gumagawa. Tapos ang feeling mo, ay kasi I have to suffer for Christ. Parang guilty po ako dyan. Yung sinasabi nyo na hindi ka makasay no. Ngayon po kasi, talagang ang dami naming trabaho kasi nga po, accountant po ako. And closing po ng mga libro, tapos preparation ng mga annual reports. And then, parang ang dami ko pong load na gano'n. Tapos parang may idadagdag pa. Tapos parang hindi na ako makasagot ng yes or no. Pero, di ba, yung silence mo nga, so parang ibig sabihin yes. So parang tinatanggap mo lang na gano'n. Tapos ayoko po, may time po na ayokong mag-delegate kasi merong halimbawa isang staff na parang hindi niya daw nagagawa yung talagang trabaho niya kasi binigyan ko siya ng ibang trabaho. So yun naman po yung iniwasan ko na kung bakit, sige ako na lang. Yung ganun po. Kaya yung sinasabi mo na overcommitted ka na hindi ka nagsisay no kasi Christian ka, parang guilty naman ako. Hindi ba? Minsan ganun na nangyayari. Tapos, minsan sisisihin mo ang Diyos na, ba't kasi nilagay mo ko dito? When in fact, God is teaching us something. Hindi just not for the sake of saying no, kundi speak up. How can you talk about me when you cannot even say no to these things? Ang naging lesson ko po dyan is about boundary. Yes, there are boundaries. And we need people to know that I have my boundaries. Otherwise, they take advantage of you. And sometimes, to the point that they don't respect you anymore. Why? Because you don't even put boundaries to yourself. In a sense, it's parang, sige na, kung gusto niyo ako iwas. Total Christian naman ako. That in that sense, you're not growing anymore. So, sa akin siguro, mahirap because people will not like you. Oh, biglang, hindi kasi ganito yun. So you have to explain naman. They're like, no. It's more of, okay, I think I know where I stand. I think I know where I want to go and what God wants me to do. So I'm just saying it. And this is where I stand. So hindi ka kailangan, sabi nga, hindi kailangan magpaliwanag. Alam mo yun, na hirap na nga ako. No. Make a stand. And people are respected because they know how to make a stand. Okay? Biblical model. May time pa tayo. Biblical model, mabilis. Sino ang biblical model ninyo? Sa pagdating sa commitment. Si Peter po. Ay, pareho tayo. Sige, go. Sige, Peter. Kasi po alam niyo yun, yung parang kasi po 'di ba si Peter parang siya yung medyo rough, 'di ba po? Yung, Very rough. Yung personality niya na parang kahit na ganito yung mangyayari, basta gagawin ko kasi committed ako. Yung nung time po nila ni Jesus, 'di ba? Na kahit na makulong ako, kahit na yung mga pinagdaanan po nila. Noon nga po, 'di ba, may mga movies po ngayon na about doon sa mga disciples natin. Sabi ko nga po, yung napanood ko yung isa pong movie, si Paul naman po yun, Paul the Apostle. Sabi ko, kung ako kaya yung nasa time na yun nila Paul, na yung mga Romans, kaya pala Roman candle, kasi sinisilaban ng buhay yung mga Kristiyano. So sabi ko, kung ako kaya nasa panahon na yun nila, baka isa na lang din ako dun sa mga duwag, hindi ako maniniwala kay Lord, wag lang akong mamatay. Huwag ka lang sunugin. Opo, parang meron po akong ganong thinking na
Parang mas na-appreciate ko yung kung gaano, yung commitment po nila, yung talagang dedication nila para i-share yung salita ni Lord to be with Jesus, na parang kaya ko kaya? Yung ganun na ginawa nila. And yun nga po, kasi isa si Peter dun sa talagang, parang nainggit ako kay Peter na nakasama niya si Jesus, na natuto siya mismo kay Jesus directly. Okay. Yung ganun po. So kaya yun, siya yung model ko ng commitment. Ako naman, because of his weaknesses. Ilan bas kaya siya napahiya? Tinawag ko Ay, siyang get opo. behind me, Satan. Pinahiya rin siya ni Paul. Opo. Kasi dun sa Acts, di ba, bigla siyang umalis dun sa mga Gentiles. Iyan yung selflessness. He stopped looking at himself. He stopped looking at his failures. He was simply committed to Christ. And sometimes yan ang stumbling block natin. Kasi nagkamali ako eh. Kasi hindi ko kaya eh. Kasi ganito eh. Kasi ganyan, di ba? Ang tawag ko dito, alam mo, ang kapal ng mukha niya. Hindi na niya inintindi ang sasabihin ng tao. Hindi na niya inintindi kung ano yung mga failures niya. Isa lang ang tinignan niya, committed ako sa'yo. Bahala ka na sa akin. Opo, yung isa po na story po about Peter, di ba? Sa disciples po, di ba, dalawa sila ni Judas na nagbetray kay Lord. Pero ang difference nilang dalawa, si Judas, hindi na siya bumalik kay Lord, Correct. nag-suicide siya. Unlike Peter na 3 beses niyang tinatwa si Lord, pero bumalik kasi siya eh. Nangibabaw yung pagmamahal niya kay Lord, doon sa commitment niya kay Lord, yung pagiging disciple niya. So yun, kaya kumbaga big hero ko talaga siya. Hindi, alam mo ba't big hero mo siya? Kasi ikaw yung tipong sensitive na tao na, ay, ba't sila ganon? Di ba? Ganon tayo minsan eh. Ay, wag na lang. Kasi 3 beses akong, 3 beses kong pinahiya ito. Ay, wag na lang kasi nirebuke na ako eh, di ba? Ay, wag na lang. But the commitment is so amazing. And it's grace, by the way. Rose. Ako po, medyo mahirap po yung tanong kasi parang aside kay Jesus po ba to? Kasi favorite ko si Jesus. Kasi parang lahat ng aspect sa kanya. Pero if we siguro isang person na normal lang din katulad natin. Kung sa kanila si Peter, sa akin naman si Paul. Kasi si Paul, siya yung nandun siya sa ibang level na matalino siya, yung citizenship niya, ibang level. Marami siyang alam, kilala din siya. Pero nung nagka-encounter siya kay Jesus, naging 180 degrees. Hindi ko masabing 360 kasi bumalik yun eh. Yung 180, totally 180, tapos siya 100% agad. Even to the point na nakulong pa siya. Tapos ang galing niyang, yung pagsasalita niya, nagulat ako na parang, paano niya masasabi yun? Eh hindi siya, ganun siya before. So parang, meron siyang kakaibang encounter kay Lord na yung puso niya mismo nag-iba. Parang hindi ko siya ma-explain. Tapos ang daming, actually siguro most ng word na binigay sa akin ni Lord. Yung isa din, kasama siya dun sa mga epistles na sinulat niya. Isa dun is yung sa, sabi yun, 1 Corinthians, nasaan na siya? Yung 9 to 10 yata, I think. Pero I'll check. It's about yung my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, yung power ni Lord, kahit na sobrang weak mo, nandyan siya para sa'yo. Yung parang, kaya ako siguro nakuha yung word na commitment na you die of yourself. You don't see na parang, uy, maayos naman ako dati. Kumbaga, matalino naman. Siguro dati, tingin ko rin sa sarili ko, bibo-bibo ko or parang something like that. Pero dahil nung na-encounter ko si Lord, parang nag-iba po siya. Actually, these two guys have one thing in common. They invested everything in Christ. Kaya mo sabi ni Paul, I give up all these things, all my achievements, all of my merits, whatever it is, the entitlement, for the sake of knowing Christ. Let us palitan natin, for the sake of investing in Christ.
And as long as we learn to do that, because something that sometimes would distract us from that goal, as long as we learn to invest in Christ, especially pag bagsak na, mali na, ikaw mismo nag-cause ng problema, whatever it is, but you're still investing in Christ, yun ang sinasabi mong selflessness eh. Sige, tanggalin ko na itong pride ko. Sige, Lord, sa'yo pa rin ako titingin. Alam mo yun, marami nang sinasabi ang tao and they have the right to say it kasi, okay, Peter, talaga namang mali. Pero sa'yo pa rin ako. There was this point in their lives that they would rather plant than destroy. Would you rather have another investment or another commitment or continue? These two guys continued their commitment to the point of last man standing. Kahit sarili nila, hindi na nila kakampi. Alam, dumating ka na sa ganung point. Ito, maganda itong tanong na to. Gusto ko to. What helps you remain committed when you feel spiritually dry? Pag yung, ayoko na yata. Parang, teka, sandali, parang wala naman nangyayari. Di ba? Of course, we all went through that. Wala naman sigurong hindi, go. May depresya ka. Rose. Ay, siguro i-correct ko lang po yung kanina. Galing po siya ng 2 Corinthians 12 verse 9 to 10. But to answer po yung question, siguro hindi lang ko siya na-experience once, pero many times na yung parang what I do when I feel spiritually dry. Sometimes kasi pag siguro ang tendency ng tao kapag tingin nila, parang ano ba yan, Lord? Ganyan, parang gagawa ka na lang ng something na you feel good, quote-unquote, you feel right. Pero what the Lord taught me is parang pause ka muna. Teka, kalma ka muna dyan. Pause. Kasi parang, yun yung minsan namimiss na parang, teka lang, kumalma ka muna, you pause. Tapos saka doon mo madidinig na yung, kasi minsan pag feeling mo spiritually dry ka, kasi parang ang gulo, dahil mo nang nadidinig. Nagpa-panic mode ka din ba? Parang ganun. Hindi ko po sure. Pero baka. So kaya po kailangan, pause ka muna. Tapos saka eventually, mawawala siya unti-unti until another na inano sa akin is you remember, ano ba yung sinabi sa'yo ni Lord? Ano ba yung, di ba, meron siyang ginawa in the past na nakasurvive ka. So parang doon ka huhugot, doon sa mga past victories na binigay din sa'yo ni Lord. Pati yung promises niya, even though hindi mo pa nakikita na, ay, nga pala, ganito nga pala si Lord. Parang ganun po. Ayan, di ba, nung araw din natin naintindihan yung count your blessing kasi blessing lang natin, di ba? Count your blessing is the words that has been fulfilled plus the fact your experiences with God and the fact that blessed ka pa rin hanggang ngayon na kahit na ano pa nangyayari. Ganon din po ako kay Ate Rose. Parang kailangan ko ng a moment to pause. Yung parang minsan po, siguro kasi parang ang dami mong ginagawa, tapos parang nane-neglect mo yung moment mo with God. Na parang yun nga po kasi sabi nyo nga kanina, connection eh. So pagka minsan nagiging weak yung connection mo, doon ka nakaka-start na mag-feel ng dry. So kailangan mo po talagang mag-reflect on yourself. And sabi ko nga po, yung commitment din po is an experience, it is an encounter. So binabalikan ko po yung time na, yung kumbaga po, merong peak na sobrang ramdam ko yung pag-ibig ni Lord. Nire-remind ko yung sarili ko na meron kayong ganitong relationship ni Lord, meron kayong ganitong commitment, meron kang ganitong encounter. Minsan nasi-set aside, no? Pag may Opo. spiritually dry ka. Opo, na parang yun yung nakakatulong sa akin, nagre-remind sa akin, ayaw mo ba ulit maramdaman yung ganun? Ayaw mo ba ulit na every thought mo nandyan si Lord na katabi mo lang, na nakakausap mo, tapos lagi mo naririnig yung instruction mo. Ayaw mo ba na mabalik yung ganong relationship nyo? So, ayun po, pagka nakakaramdam ako ng spiritually dry, I take a pause and then I go back to that moment na, kumbaga, yun yung pinaka-special moment namin ni Lord. Nare-remind ko yung sarili ko na meron kayong ganito and it can still happen. Siguro nga isang problema sa ating Christian tao kasi tayo na bahagi yun ng ating buhay. We forget what we have. Yes. In fact, it never left us.
Right? The love of God, the faithfulness of God, God moving in our lives. Kaya lang because of our emotions, di ba? We tend to be controlled by our emotions. And the good thing about us, sabi nga, is we become objective. Nabanggit mo kanina yan. Objective in a sense, okay, nararamdaman ko to. Okay, may spiritual dryness ako. Pero my favorite line is, this is not the end of the world because I still have this. Sometimes we forget along the way. Ay siguro nga, we need to admit our own limitation. Nandiyan pa rin hanggang mamatay tayo actually, yung limitation na yan. But we see something, let's use the word, we see the bigger picture. We see the bigger picture. Last, meron pa tayong ilang minuto. What practical steps help sustain long-term commitment? Isa lang piliin niyo dito. What practical steps help sustain long-term commitment? Generic yun. Is it accountability? Is it discipline? Is it prayer? Or purpose? Ulitin ko. What practical steps? Para tayo nag-exam, no? Pero maganda kasi, you don't have the guts to answer it agad na parang, teka, assuming ako pag hindi ba? Pag binabasa mo yung mga question, parang, ano pa kayabang ko naman, parang alam ko yan. Parang, ang hirap sagutin agad eh. Ulitin ko. What practical steps help sustain long-term commitment? Is it your accountability? Is it discipline? Is it prayer? Or is it purpose? Anyone can answer it. Ang hirap po. Ano yung Tagalog? Pili lang ng isa. Parang walang maling sagot. Kaya, pero, kaya sabi Opo. ko mamili kayong isa because one of these speaks to you personally. Actually po, ako siguro, ang pinagpipilian ko po doon is prayer and purpose. Pero siguro po, ang answer ko talaga is prayer. Parang it is my practical step para to stay committed. Kasi parang para po sa akin, kapag nagpe-pray ka kasi nandun yung pag-surrender mo kay Lord. Nandoon yung po kasi yung special moment mo kay God na kung ano yung nararamdaman mo, yung frustration mo sa mga nangyayari sa paligid, tapos yung mga hopes mo sa mga gusto mong mangyari in the future, tapos yung mga struggles ganyan, parang in prayer po kasi nare-resolve. Alam niyo po yung pag nag-umpisa ka ng prayer, gulong-gulo ka. Tapos parang, kasi Pag po, natapos, mahilig po diba? akong maggawa ng, yung prayer ko po kasi sinusulat ko. Tapos meron po akong isang entry doon sa prayer notebook ko na parang, itong page na to, parang puro ko questions, ang gulo-gulo ko. Tapos pagdating ko doon sa second page, parang organized na siya, maayos na yung thoughts ko, naiintindihan ko na. So kaya po, para sa akin, to stay committed, kasi doon ako naaayos ni Lord, na doon ko siya nakakausap, and doon ko rin naiibigay sa Kanya yung mga burdens ko. Amen. Actually, yung journalizing, sa akin kasi, before nagjo-journal ako, that's my second Bible. Why? Because pagka yung tinutoyo ka, alam mo yun, baka maraming pangyayaring di maganda, balikan mo yung journal mo. Ito pala yun, di ba? Tapos nabubuhay ka, sabi mo nga, dito parang ang gulo-gulo, or yun yung situation mo, ang gulo-gulo. But you look at it again, yung mga luma mong journal, sabi ko, oo nga pala, no? For me, it's a second Bible. Sa kanya prayer sa'yo ay... Yung sa akin naman po, wait lang, sana naintindihan ko talaga yung tanong. Yung sa akin po, actually pinagpipilian ko din yung prayer tsaka purpose. Pero siguro, prayer din siya. Kasama yung kadugtong ng prayer, pero more on siguro purpose. Siguro, dahil marami akong mga ginagawa buong araw, parang ganyan, what I do is parang pagagising sa umaga, parang, Lord, ano ba yung gagawin ko today? Parang ano ba yung purpose ko today? Meron kang bigger purpose, pero meron ka ding mga mini purpose, mini goals. And hindi ko po maalis yung prayer kasi nagagawa ko rin yun through prayer. Tapos, meron din po akong notebook. Ang dati, yung notebook ko sobrang laki. So, ang struggle ko, hindi ko siya madala kapag gusto ko siyang dalhin. Pero dahil ang laki po talaga niya, yung ganyan siya. Tapos ang bigat, sabi ko, teka, medyo liitan natin this year. Para nadadala ko siya. Tapos, pag meron akong pinagdadaanan, sinusulat ko agad doon para hindi ko siya makalimutan. Kasi kahit na minsan alam ko yung
yung nangyayari. Pero nakakalimutan ko siya. So parang I take it a point na mag-notes ako. So parang ganun po siya. So babalik ako, okay, yung goal ko ay ganito. Tapos, for example, sa work, since wala nga po akong hawak na tao, pero I deal with design, solution, nakakausap ko rin yung mga tao. So parang isa pong nilagay ko doon about career. May subsection po kasi yung notebook ko. Yung may career, meron doon na, Lord, help me to communicate well. And when I see something not okay, help me to parang mapakita sa kanila yung tamang way in a good way. Parang ganon. Kasi minsan, dahil boss ako, dahil alam kong mali siya, pwede kong sabihin sa kanya na, ay, mali ang ginawa mo. Pero pwede ko naman siyang sabihin in a nice way. So parang it's a way for me to remind na, uy, pwede mo siyang ayusin na mas maganda. Parang ganon. So parang may mga mini goals. Okay. Yun po yung sa akin. Sa akin is purpose. For me, kung bakit purpose, ano na lang, going back yung nag-umpisa ako. Dumating ako sa point na halos nabulag na itong mata ko sa galit. Maraming nangyari, so many struggle financially. Dumating ako sa point na isa na lang hinawakan ko. Tinawag ninyo ako. Wala na akong makitang katwiran why I should stay as a worker. In fact, I didn't want to be a worker before. Isa lang ho ang dahilan kung ba't ako narito pa. Kasi tinawag ninyo ako, may purpose kayo. At kung aalis ho ako, hindi ko masasabing sinungaling ka. Gusto kong i-prove na sinungaling ka at that point kasi naiinis ako. So how would I know if you're a liar or if you're the true God if I don't stay? So it's more of my whole life with all the high and lows is based on the fact na tinawag ako. And because tinawag tayo, may purpose. I want to know that purpose. I don't want to lose sight of that purpose. Lahat ng dinadaanan natin, sabi mo nga, yung mga routine and everything, this is jigsaw yan eh. Jigsaw puzzle yan eh. Kaya mahirap intindihin. Wala naman nakaintindi siguro ng jigsaw puzzle. Ano ba kung 2,000 pieces yan? Mahirap intindihin. So, the only reason that you are going to finish that is because that's the very purpose why you bought the thing. To start doing it and putting them together slowly, and you don't stop on it because your goal is matapos ito. Makita mo yung litrato, whatever it is. So it's with us. The only reason, marami akong toyo. I'm a person na maraming toyo. 3 nights ago, sabi ko kay Lord, ayoko kong magdasal kasi tinutoyo ako. Alam mo yun? Pero at the back of my mind, it's because even this has a purpose. How? I can be real to you. I can tell you things, even though you know it, I have the guts to tell you, tinutoyo ako, because I know you can take it. And you'll make me see something else beyond my toyo. So, kanya-kanya tayo, no? At walang mali, walang it's just that, yung mga nanonood, saan ka dito, no? Hanggang nasaan na ang commitment mo. Of course, when we're talking of commitment, is first and foremost, we're talking about your commitment to God, your commitment to other people, and the last one is your commitment to yourself. That's why we said, learn to say no. Because, sabi nga, love others as you love yourself. Kaya tayo nagkakaroon ng maraming struggle. Nagiging problema ko rin yan dati. It's because I don't want to make a stand. I'm afraid to make a stand. But if you don't make a stand, where do you stand? Di ba? Sa opisina pa. Hindi kasi floating yan eh. Di ba? Wala ka talaga. Floating talaga. Ay, mahirap yata pag floating. Di ba? So mga kapatid, I hope you enjoyed the discussions because we did. Okay? Those are not easy questions. But finally, somehow, we hope that, you were not only entertained, but we really look inside and ask ourselves those very difficult questions. Punta na tayo sa mga happy birthday. Happy birthday, sisters. March 28 to 2026, Sister Susing Barrera, Sister Lulu Madeja, Brother Ulysses Pehi or Peji, and Brother Jaira talaga, Sebastian. Happy birthday. Okay.
May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to po, mga everybody. kapatid. Ayan, no. Sabi nila, tapos na. Minsan parang, I hope sana sinabi niyo rin, tapos na. I mean, you got involved, you engaged with us, although wala. May mga alam nga ako, sabi nila, alam mo brother, pag tinanong mo, sa bahay sinasagot na namin, alam mo, ikaw, ano sagot mo doon? Di ba? Parang napakaganda na hindi lang tayo ang nagkikwentuhan, hindi lang tayo involved, no? So, ito po yung parang mga permanent fixture kung makakasama. Hopefully, we'll have more time together. But kasama na naman sila. Because eventually, we'll have more people to engage with us. But for now, ito yung mga kapatid natin na nililid ni Lord na, okay, hopefully, by God's grace, ay nakakatulong kami sa inyo, may enlightenment. Yun nga sabi namin, nag-uusap kami kanina, sometimes you have to verbalize it, na ikaw mismo magsalita, ikaw mismo, hindi lang yung, I agree, pero deep inside, hindi ka nag-agree talaga. So, muli, maraming salamat. Have a blessed Saturday and have a blessed weekend. Enjoy your day. God bless you, everybody. Bye-bye. 2 Timothy